So, kaya kumbaga, napakarami mong matututunan kung ikaw ay pumatok sa network marketing business, no? Para ka talagang pumasok sa isang academy na lahat ng kailangan mo matutunan to prosper in your entrepreneurial journey, matututunan mo dito. Diba? Kaya lang, ang common mistake ng iba, gusto lang nila yung earning side, ayaw nila yung learning side. Gusto lang nila kita, ayaw mag-aral. Alam mo ganun. So kaya talagang maraming napupunta sa mga companies. Kasi siyempre, because of the lack of knowledge, that's biblical naman eh. People perish because of lack of knowledge, no? So akala nila yung mga panandali ang offer ng malalaki, nakakasilaw talaga yun. Pero doon sila na-scam, ano? Kaya nga naman, kailangan natin talaga magpakadalubhasa sa pag-aaral sa industriya natin para hindi tayo ma-scam syempre. Okay, so yan na, 21 na tayo. Ayan, thank you guys. Na tayo. Right, so ito lagi natin ginagawa. Tayo po ay nag-opening prayer. And let's pray. The Heavenly Father, thank you so much, Lord, sa pagkakataon bigay niyo po sa bawat isa para matuto po ulit kami this Thursday training series. Lord, we know na ito po yung mga tao na ma-attend ng regular training namin via Zoom meeting. Ito yung mga taong seryoso, Panginoon, para tunan ang kanilang dapat matutunan para po maging successful sila sa kanilang journey Pag-First International. So Lord, we pray na lahat ng nandito ngayon ay mabless with wisdom, knowledge, and understanding about the business of First Coast International at mabigyan po kami ng tamang direction, Panginoon, sa business na ginagawa namin. So Lord, I just want to lift up this entire webinar, this training into your hands. In Jesus' name we all pray and everybody say, Amen. Okay. Okay, ready na ba tayo? Comment naman dyan, pa-chat naman dyan. Are you guys ready? How do you feel right now? How's the feeling today? Ang Thursday ninyo? Sa Thursday? Congratulations sa lahat ng may mga pay-in ngayon. Shout out kila Kaway dyan, di ba? Ang mga pay-in, grabe naman yan. Kaya po, sino may mga pay-in dyan? Mag-ingay naman sa chat. Grabe. Hindi nyo babasa, no? Kami nagchat, hindi nyo hindi nyo makita, no? Nakikita ko yan sila. Hindi nyo mabasa. Bakit? Feelings mo. So, carefully. Ready na. Alright. Birthday boy natin, habang may birthday, nakikinig ng training natin, si Coach Dennis, di ba? Okay, so, eto po for this year, second time ko itong ibabagsak ko training about 9 volts, no? Ito ay attend na to. April po yung last training ko na to eh. So, I refresh for you guys at sa mga bago po na ma-encounter itong training natin. Basta guys, tandaan nyo po, no? Yung ating pong training sa Zoom, every Thursday yan. Hindi na kailangan memorize yan. Gawin na nating bisyo ito. Every Thursday, tayo ay magpa-plug in sa Zoom para matuto tayo. Okay? Because again, repetition is the mother of all learnings, no? Matututunan mo ang isang bagay pag paulit-ulit. Hindi lang basta matututunan, kundi ma-master mo. Okay? Ang maganda naman po nun, Zoom meeting na nga lang at the comfort of your home, pwede kang matuto, di ba? Kaya po naman, ang napakagandang topic natin for today is 9 deadly, nakakamatay ha? 9 deadly pitfalls in network marketing. Ito yung dapat iwasan mo. Okay? Ito yung mga patibong. Tama ba? Ito yung mga dapat maiwasan para hindi ka mawala
sa iyong journey. Okay? Kasi kapag ka hindi mo iniwasan to, eh medyo mawawala ka. Okay? Eh kapag nawala ka, ikaw din yung mawawalan. Tama ba yun? Akala mo yung upline mo yung nawalan, no? Pag ikaw ay nawala, sa totoo lang, ikaw talaga ang totaling nawalan. Gets nyo ba yun? Kasi nga, ang iniisip natin minsan, parang, kasi si upline, may ganun, parang may ganun tayong thinking na, pero hindi. It's your journey, guys, no? So, kaya kailangan malaman natin ano ba yung mga dapat nating iwasan, ha? Okay, so pay attention po. Tayo ay lahat sa ating pong topic ngayon. Yung mga bagay na dapat iwasan natin pag tayo po ay nag-business ng network marketing. Ano? Okay? So, balik tayo. Making yourself the issue. Yan yung unang-una. Yung magiging selfish ka. Bawal maging selfish sa negosyo natin. Bawal kang karoon ng different issues about yourself. Eh kasi ano ako talagang mentor sa ano talaga ako, mahihain talaga ako, talagang hindi ako, ano, yung lahat na lang ng mga kahinaan, weaknesses, lahat na lang ng mga disadvantages, lahat ng mga negative thoughts about yourself, eh yun na yung lagi mo binabrought up. The more you talk about it, the more it becomes reality. Lalo pa siya nagiging totoo dahil lagi mo siyang sinasabi. Okay? So, it's not about you. Kapag ka ikaw po ay pumasok sa negosyo natin, sa totoo lang, magiging selfless ka dapat, hindi selfish. Not full of yourself, but full of others. I mean, you think of people na mga matutulungan mo, na ma-reach out mo, and not about you. Okay? So, yan yung isa sa dapat maiwasan mo. Ha? Na ikaw, pumasok sa negosyo na to, it's not all about you. It's about people na matutulungan mo. It's about people na ma-reach out mo. Na ikaw yung magiging channel of the opportunity, channel of the blessings, no? Okay po ba yun? So kung ano man yung issue mo sa sarili mo, ito yan eh. Minsan physical issue, yung insecurities mo ay kasi lapad kasi ang mukha ko, mentor Sam eh. Bilog kasi ang lahat na lang ng insecurities sa physical appearance mo. Okay, ayusin natin muna yun ha. Pagdating sa physical, ang negosyong networking, hindi yan papugian, hindi yan pagandahan, hindi yan pasiksihan, hindi yan pagalingan. Okay, lilinawin natin yan. So, ibig sabihin, kahit anong itsura mo, kahit itsura mo, sa tingin mo, itsura mo hindi na uso. Hindi na uso itsura yun. Wala dapat insecurities kasi wala tayong discrimination when it comes to physical appearance. Hindi katulad sa corporate setup, ang mas pinapriority bigyan ng chance yung mga pogi at magaganda, sexy, ganyan. With talagang iba ang dating. Ano mo yung gano'n? Isang malaking discrimination yan sa corporate world. Lamang ang mga magaganda, lamang ang mga sexy, lamang ang mga gwapo doon. Eh hindi tayo gano'n. So ano man sa tingin mo, ang physical issue mo, kasi wala akong ngipin, mentor, kasi wala akong tenga. Yung ulo ko kalahati lang. Ano daw? Ang daming kulang no? Yung kamay ko, isa lang. Yung paa ko, hindi ko may lakad. Yung basta lahat ng insecurity na, best example natin, si Mentor Daniel nandito. Sa Zoom natin. Hindi mo yan mararamdaman sa kanya. Yung insecurity about, di ba, nakasaklay yan, ano? Kasi pag umattend ng mga events natin yan. Shoutout kay Mentor Daniel of Lipa. Kasi kung yun ang magiging issue mo sa sarili mo, yun talaga yung magiging dahilan mo para hindi ka maging successful. Kasi ikaw na mismo ang nagbigay ng bagay para hindi ka magtuloy. Alam mo yung ganun? You are just letting your physical insecurity na ma-insecure ka talaga. Pero sa totoo lang, ako po ay naniniwala, ano man po ang physical appearance natin,
ang kinatatayuan ng ating physical na anyo, ang Panginoon na naglikha sa atin ay may purpose. Okay? May purpose po yan. Minsan, hindi lang natin maintindihan. Okay? Lord, bakit ako? Mabait naman ako. Bakit ako yung unang daliri ko, Lord? Sobra daliri ko. Sobra ang ano ko. Kulang yung ganito ko. Hindi ako ganito. Yung as in may physical ano ka. Ang mata ko, tatlo tingin ko. Dalawa tingin ko. Yung mga ganon. Ang dami mga physical disabilities or insecurities. Guys, good news. Kasi ang network marketing industry, ito yung negosyo na ano man ang physical appearance mo, ay pwede ka dito. Do you agree? Galing ano? Walang discrimination dito. Tama? Kahit tabigin ang mukha, sabi ni, sino ba yung tabigin? Ikaw ah. Psychological issue. Okay? Yung fear of what if. What if ma-reject ako? What if hindi ako maging successful? What if mapahiya ako? What if tanggihan niya ako? What if hindi ako yumaman dyan? Yung mga what ifs mo na yan, guys, huwag mong hayaan na yung mga what ifs mo ang pumigil sa'yo para maging successful ka. Kasi that's uh, mind game ang tawag dyan. Okay? Nasa utak mo lang naman yan eh. Kaya nga yung salitang FEAR, fear, that is false evidence appearing real. Yung akala mo totoo, hindi naman pala. Yan. Okay? So, tanggalin mo na yung mga what ifs mo. Paano po? Paano kami to sa pag may kinausap po tapos hindi naman siya sumali? Paano po pagka tinanggihan ako? Paano po pag hindi ako naka-recruit? Pag hindi ako naka-apat? Di wala akong for the win. Paano po pag hindi ako Yung lahat ng mga negativity na yan yung lagi mong iniisip? Di ba? Ano ba ang panlaban doon? Yung ano ba yung kailangan namin gawin? Every time na may papasok sa yung any negative thoughts, like, what if hindi siya sumali? Di labanan mo, what if sumali siya? Diba? Pag hindi na sumali, papaluwa yung kinain. Sabi ka, Ray. What if hindi ka makapagpa-pay-in? What if makapag-pay-in ka? Yung ganon, lalabanan mo lagi yan. What if hindi ka yumaman dito? What if yumaman ka dito? Basta guys, every time na mayroong negative na mapasok sa may panlaban ka dapat yan. Counter-attack tawag doon. Kasi kung nasaan yung good, nandun din yung evil eh. lagi naman ganun yan eh. So, nasa sayo yun kung alin susundin mo. Yung good thoughts or yung bad thoughts. Yung negative thoughts or positive thoughts. Nasa sayo yun. Ikaw yung may control doon. Ikaw naman kasi ang may final say sa totoo lang. Okay? Kaya parang there's no one to blame. Kaya yung success mo talaga nakasalalay sa iyo yan eh. Hindi mo pwedeng sisihin yung upline, yung downline, yung company, yung product, etc. etc. Kasi at the end of the day, it's all on you. Okay? Ito, mind tricks, superiority. Isa din to na kailangan nating iwasan, guys. Yung feeling of you are superior above everyone. Di ba nga sa negosyong networking, pantay-pantay tayo lahat ito. Hindi palibasa ikaw yung upline, para ikaw na yung boss. Hindi siya ganon. Hindi mo itatrato yung mga downlines mo as empleyado mo. Hindi siya ganon. Ano po? Walang superiority dito. So tanggalin natin yung superiority complex. Na minsan ikaw yung downline, minsan nahihiyakan lumapit, magpatulong sa upline. Kasi ang iniisip mo, kasi nahihiya ako kasi upline siya, ganyan-ganyan. Hindi. Equal nga tayo lahat dito eh. Okay? And yan, yung current life situation mo. Life drama. Kaya nga alam niyo po, sa negosyo natin, di ba, iiwas daw tayo sa mga napapanood nating mga teleserye, mga drama sa TV. Kasi minsan, hindi mo nahalata, nagiging dramatic ka na rin.
Bakit kaya? Kasi lagi ka nanonood ng mga drama. Tuloy, yun na pagpanood mo, parang yun na yung nagiging buhay mo. Pansinin natin ha, kulturang Pilipino, ang sabi po ang kulturang Pilipino daw po kasama sa kulturang Pilipino ang pagiging mahirap. Ang sakit isipin, yung katotohanan, na part of Filipino culture ang maging mahirap. So, ibig sabihin, nakagawian na ng Pinoy at nakasanayan na ng Pinoy ang maging mahirap. So, parang pagka kasi nakagawian, nakasanayan, naging kultura na, ang hirap baguhin eh, no? Tama, di ba? Kasi kulturang Pinoy na yan eh. Oo nga, no? Kaya ang bansa natin, third world country pa rin tayo. Kasi nga, part of Filipino culture, ang maging mahirap, na ang maraming Pilipino nag enjoy sa pagiging mahirap. Kaya talagang ang hirap. Ang hirap baguhin ng mindset. Alam niyo ba ang isang malaking contributor na bakit nananatili na ang kulturang Pinoy ay pagiging mahirap? It's because, pansinin niyo po yung mga napapanood na mga masang Pilipinos sa mga telebisyon, teleserye, teledrama, lahat ng yan. Pansinin po ninyo, pelikulang Pilipino. Sino po ang bida at sino ang kontrabida? Ano ang kanilang mga characteristics? Ang bida karaniwan sa mga pelikulang Pilipino, ito yung mga mahihirap, tagapagtanggol, mabubuti ang ugali. Tapos ang kontrabida sino? Karaniwan po sa kontrabida, ito yung mga mayayaman at ang pinoproject na kanilang karakter, mayayamang mata pobre, masasama ugali. Tama? Kaya tayo mga Pilipino, tuloy parang nagiging okay na sa atin, maging mahirap. Kasi tayo naman yung bida, tayo yung mabuti. Kasi ang iniisip na natin, pag tayo ay naghangad na yumaman tayo, hindi ka man conscious doon sa thoughts na yon, pero yun yung nagmamanifest sa atin eh. Na parang okay na sa'yo maging mahirap kasi mabuti kang tao. Ang iniisip mo kasi pag ikaw ay naghangad na yumaman, magiging masamang tao ka. Bakit kaya ganun? Eh kasi yun yung napapanood mo sa TV. Ang napapanood mo sa TV, karaniwan sa mga kontrabida, ito yung mga mayayamang masama ugali. Kaya parang ikaw, subconsciously and unconsciously, ayaw mo na maghagad na yumaman. Mentor Sam, okay na kami dito. Simpleng buhay lang naman gusto namin. Masaya naman kami. Okay na kami. Kaya marami kang maririnig na ganun. Na parang okay na sa kanila yung ganong buhay. Eh samantalang, kung i-analyze mo mabuti, paano maging okay yung hindi okay? Paano naging simple yung mahirap? Eh mahirap nga eh. Di ba pag mahirap, komplikado yun? Pero ang talino ng Pinoy, yung mahirap naging simple na lang. Mahirap maging mahirap, pero madali na lang maging mahirap. Bakit naging madali maging mahirap? Kasi sanay na tayo maging mahirap. Ganon kalupit. Kaya nga, maraming tagahanga ang Pinoy eh. Iba tayo. Very resilient tayo mga Pilipino. Napakatatag natin. Bumabaha na, ini-enjoy lang natin yung baha. Nagsuswimming pa tayo sa baha. Samantalang dati, nung nasa Singapore ako, hindi sanay sa baha ang Singapore. Nung konting ulan lang, bumaha, tumaas ang tubig talaga. Ibang level, panic na kagad, very stressful na kagad yung mga locals doon. Tinawanan lang namin sila ng mga Pilipino sa Singapore. Yung mga Singaporean, masyadong affected sa baha. Samantala sa Pilipinas, mga Pilipino, ini-enjoy lang yung baha. Bakit? Eh, ganun talaga eh. Again, part ng kultura ng Pilipino yon, na it's okay maging mahirap kasi sanay na naman. So, eto yung tanong natin ngayon. Tingnan mo to. Ilan yung attendance natin ngayon? Tingnan mo to. Ilan tayo ngayon dito? Tayo po lahat ay 23. Pero ilan ang members ng FCI? More than 3,000. I think around 4,000. Pero ilan lamang yung seryosong nag-aaral para umasenso? Yung seryosong nagpapakadalubhasa. Master ito eh. Nagmamaster tayo ng ating negosyo eh. Ganun talaga pala, no? Well, that's the reality.
Hindi lahat na nagne-networking ngayon mayaman talaga. At balance naman talaga ang mundo. Hindi pwedeng lahat ng tao mayaman. Tama? So, kaya napakaswerte natin lahat na nandito. Kasi tayo lahat yung mga seryoso eh. Kasi kung sino yung seryoso, sino yung intentional sa ginagawa niya, yun talaga yung nakakakuha ng pangarap niya. Tama? So, again, nakalagay dyan, warning, you are entering a no drama zone. Be prepared to leave your baggage behind and become the beautiful, empowering being you were born to be. So, okay lang ba? Simula ngayon, no? No life drama. Napakarami po natin mga pinagdadaanan. May pinagdadaanan ka, may pinagdadaanan ako, may pinagdadaanan ng mga applies natin, mga leaders natin. Gusto mo, bilangan tayo ng problema eh. Napakarami natin yan. Nagbilangan eh, no? Gusto mo, paramihan tayo ng life dramas eh. Ang dami natin yan, guys. Habang ikaw ay tumatanda, palaki din ang palaki ang problema mo. Level-level din yan eh. Kung ikaw na problema sa 10,000, may taong na problema ng 10 billion. Iba-ibang level lang yan. What's my point? Isang tabi muna natin yung katramahan natin sa buhay. Magseryoso tayo dito. Okay po ba yan? Kasi walang may tutulong yung life drama na yan for you to become successful. Kasi nga, what you focus, it will expand. If you always focus on the problem, if you always focus on the drama, eh yun yung dadami sa'yo. Na hindi naman natatapos yun. Tama? Okay, so next tayo. Small time attitude. There's no such thing as a small time business. Only a small time businessman. I-correct natin yung mindset natin ha. Kasi minsan, ang feeling mo, small time lang talaga negosyo mo. Bakit? Eh kasi 4,998 lang ang kapital eh. Ang liit lang ng kapital, di ba? Ikaw mismo, nadja-judge mo na yung negosyo mo na maliit lang. Dahil nga maliit lang yung kinapital mo. Pero tandaan nyo po, ang negosyo natin, talagang maliit lang yung kapital. Pero, kaya mong kitain ang kinikita ng isang malaking Jollibee franchise. At higit pa doon. Di ba? Ito, pinakwento ko nga lagi yun eh. That's around 300,000 per month net profit of malakas na Jollibee yun. Eh samantalang yung 300,000 per month, kinikita yun sa negosyo natin, hindi lang per month. Yung iba nga per week lang, yung iba per day nga lang yung 300,000. May mga ganong kumikita sa industriya ng network marketing. But it's again, it's up to you. Kasi kung sa utak mo pa lang, sobrang parang imposible na yung ganong income. Kaya di ba lagi nating isipin na kailangan pinapalaki natin yung psychological wallet natin. Na kailangan masana yung utak natin sa 6 digits, sa 7 digits, or even more. Kasi pag sanay ka lang sa 1,000, 2,000, 3,000, 4 digits, 5 digits, hindi nakakarating ng 6 digits, eh hanggang doon ka lang. Alam mo yung ganun? So kaya kailangan mag-expand tayo. Okay? Don't take it for granted. It's not gonna move if you don't involve yourself. So, huwag mong huwag mong sa walang bahala. Kasi alam mo, ito rin kasi minsan ang nangyayari nga, no? Yung ibang hindi nagseseryoso sa negosyo natin, eh kasi nga naman, maliit lang yung nilabas. Eh kahit na siguro mag-diamond package eh. Di ba? Eh usually naman yung mga nagda-diamond, may pang-diamond talaga yan. So, pero subukan mong milyon ang nilabas niya. Eh seryoso, ibang level yung pagkaseryoso niya, ano? So, pero kailangan kasi maintindihan natin na yung negosyo nga kasi networking, maliit lang talaga yung kapital. Ang malaki dito, yung pangarap. Yung kapital maliit, pero yung pangarap malaki. Yun ang kailangan natin intindihin. Hindi siya katulad sa traditional na, okay, malaki nga ang pangarap nila, malaki din ang kinakapital nila.
Kaya kahit anong mangyari minsan sa traditional business, nalulugi na sila, tinutuloy pa rin nila. Nagpapasahod nga sila ng mga tao nila kahit sila mismo walang kita. May ganun bang nangyayari? Yes. May mga negosyanteng nagpapasahod pa rin ng empleyado kahit siya mismo wala na siyang kita. Ang tawag doon sakripisyo. Pahabaan ng PC kung tawagin. Kaya ngayong iba, after 2 years, 3 years, wala na. Sumusuko na. Cool, ano na eh, puro labas na sila eh. Hindi nila mahit yung ROI nila. O kaya naman, okay, nag-ROI na, pero ang tagal bago pa sila kumita talaga. So, sa traditional kasi palabas ng palabas palagi yung pera mo eh. Dahil dun sa operational expenses mo di ba? Kaya kailangan ma-appreciate mo yung ganda ng negosyo natin. Less expenses yung negosyo natin, less operational expenses. So, ibig sabihin, meron pa rin pala tayong operational cost. May OPEX pa rin tayo, yes. Yung pamasahin mo, yung pagkain mo, operational cost mo. Pero sa totoo lang, isipin mo doon, kahit wala ka naman sa networking, namamasahe ka. Kahit wala naman sa networking, kumakain ka. Tama? So, pag in-analyze mo, halos wala rin pala talaga akong ginagastos sa negosyo ko. Kaya kailangan mo lang talaga sa seryosohin. Okay? So, if you want to prosper, take the business seriously. Okay? Ang pag-attend ng training, isa yan sa senyales na seryoso ka sa negosyo. Hindi pwedeng umattend ka lang sa mga business presentation, pero sa training hindi ka nakikita. Ang tunay na seryoso sa negosyo ay lahat ng mga activities as much as possible ay present ka, nakikita ka. Okay? O ano pa nakalagay dyan? Study all aspects. Yung MLM industry as a whole, matututunan niya sa mga training. Life-changing business, the company, the products, and the complan. Kailangan ma-master mo siya para maging madali na sa iyo yung pag-business na to. Okay? Siyempre, ikaw, tatanggalin mo na yung pagiging small time attitude mo, big time attitude ka ngayon, yung that depends on the mindset, okay? So ngayon, ang mindset mo, you're a big time entrepreneur, and so, andun yung mastery mo, siyempre. Lahat ng aspeto ng industriya natin. Okay? The company, the products, the complan. Kailangan masterin mo yan, ha? Hindi pwedeng, ang inaaral mo lang ay isang aspeto lang. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng minamaster mo lang yung pag-invite. Tapos pag-present si upline palagi. Hindi pwedeng ganun. All aspects of your business, masterin mo yun, ha? Paano nag-iimbita, paano ka naman prospect, paano ka nag-present, paano yung mga techniques sa closing, paano mo pinapollow up, lahat ng yun masterin mo. All aspects of the business. Okay? All top earners know how to present the business. Hindi pwedeng si upline palagi ang taga-present mo. Masyado mong nilileverage si upline. So lalong gumagaling si upline mo, ikaw naman, hindi ka natututo mag-present. Okay? Dream bigger, become more thirsty, push yourself to become better. Kasi sa totoo lang, at the end of the day, ikaw pa rin na magpupush sa sarili mo. Bonus na lang na may upline ka na lagi nagpa-follow up din sa'yo, lagi kang kinukulit, lagi kang pinupush. Bonus na lang yon. Pero kahit wala kang upline na nagpupush sa'yo, kahit wala kang mga tao na nagpupush sa'yo, ikaw mismo dapat mayroon kang tinatawag na self-motivation. You don't need motivation outside. The best motivation comes from the inside. Tandaan nyo yan, ha? Ang pinaka-the best na motivation ay hindi sa labas. Sa loob yan. Nasa loob mo yung matinding motibasyon. Okay? Kaya hindi mo kailangan si upline para i-motivate ka. Bonus na lang yon, ha? Na si upline, minomotivate ka. Pero, the best person na mag-motivate sa'yo ay ikaw. Kaya dapat malinaw eh. Para saan ka ba bumabangon tuwing umaga? What's the purpose of your life? Ano ang mission mo? Anong purpose mo dito? Kailangan malinaw sa yun. Para every single day, may pinaglalaban ka. May inilalaban ka. Okay? Hindi mo hinayaan na matapos lang yung araw na wala ka man lang na-accomplish. Natapos yung araw, wala ka man lang kinausap.
Natapos yung araw, wala man lang naging activity sa negosyo mo. Hindi mo hayaan ganun ang mangyari. Bakit? Kasi may purpose ang buhay mo. Hindi mo hayaan na lumipas lang yung araw na wala kang na-accomplish, wala kang nagawa. Okay? Three, you reinvent the wheel. Isa yan sa iwasan natin ha. Guys, may system na sa First Class International. Hindi mo kailangang pumunta pa sa ibang mga business guru, matin ka ng mga workshop, seminar, magbabayad ka pa ng kung magkakano pa ang mga seminar na yan, kung ano-ano pa nang inaaral mo sa labas, nandito na sa loob. Magagaling ang mga mentors, mga coaches natin dito, ang training team natin dito, yung mga speakers natin, ang lulupit niyan. Kailangan mo na lang mag-take action. Hindi mo kailangan mag-aral pa sa iba. Makinig pa sa iba na hindi naman taga first class. At kung meron kang gusto malinawan, tanong mo sa amin. Tanong mo kay Pres, tanong mo sa amin. Kasi minsan ganito yan ha. Umattend ka ng training ng ibang speaker, tapos ibang industriya siya, ibang kumpanya niya. Ito, one of my best examples. Meron akong kaibigan. Kasama yun sa top earner. Sa dati kong company. Nagulat ako, sabi ko, paano napunta sa real estate na to? Samantalang kasama to sa top. Nalaman-laman ko, umaattend kasi siya ng workshop na mga training programs nung isa sa mga business guru, mga ganyan, na nagkakandak ng mga workshop, ganyan-ganyan. Ang negosyo pala nun ay real estate. So nagulat ako. Kasama to, nakakasama sa mga top 2 eh. Naka-Mustang na rin to eh. Nagulat ako, ang pinopromote na full-time na siya sa real estate. Hindi ko naman inaano yung real estate guys ha. Pero guys, ito just to compare, dalawang industriya. Industriya ng real estate versus industriya ng network marketing. Pag pinag-compare mo yung dalawa, which industry creates more millionaires? No doubt. Ang may pinakamarami na po-produce na millionaires ay yung networking industry. Do you agree? Pa-comment. Patingin nga ng mga comment dito, ng mga chat. Sino ba dito yung mga nakaranas na napunta ka rin sa real estate industry? Marami tayong kaibigan dyan, ha? Marami tayong kaibigan. Mga friends natin yan. At may mga member tayo from real estate industry, ano? Pero kung ang titingnan natin ay yung percentage, no? Ng possibility na ikaw ay mas mabilis mong makuha ang million mo at yung kumbaga paramihan ng bilang na nakikreate ng mga multimillionaires, network marketing industry ang may pinakamarami talaga na puproduce ng mga millionaires. Bakit kaya? Siyempre, sa network marketing kasi, we are actually giving people opportunity to prosper. Okay? And especially kung nasa health and wellness tayo, di ba? Nasa health and wellness tayo. Ang market natin, lahat ng tao market natin eh. Tama? Ang negosyo, nakadepende ang profitability ng negosyo, depende sa size ng market. The size of the market determines the profitability of a business. So meaning, gaano kalaki ang potential income sa isang network marketing business? Sobrang laki. Kumbaga, infinite level kumbaga. Kasi lahat ng tao market mo eh. Ilang billions of people in the world. Yun yung market mo. Kasi lahat ng tao nangangailangan ng health and wellness. Sino ba naman yung taong gusto magkasakit? Sino ba naman yung taong gusto na umikli, buhay, mamatay kaagad? Sabi sabihin, lahat ng tao, market natin yan. Sino rin naman yung ayaw na kumita? Di ba? Lahat ng tao gusto kumita. Especially yung makapag-build ng passive income. Sino ba naman ayaw ng passive income? Alright? So, ibig sabihin, guys, may system na. Sa First Class International, hindi mo na kailangan makinig sa ibang mga tao na nagtitraining pa kung saan-saan, na iba-ibang industriya. Nandito na. Nasa First Class. Huwag ka maya magtanong. Mentor Sam,
Di ba sa mga core leaders natin, marami na tayo dito mga dating naging multi-millionaires sa iba't ibang company na nandito ngayon. Huwag ka mahiya, tanong mo, paano ba ginagawa? Paano ma-hit yung first million? Paano ba ito gawin? Ganyan-ganyan. Huwag ka mahiya. You're in the right place at the right time. And you're asking the right person. Ang problema kasi, nagpa-mentor ka sa iba, ibang industriya nun. Baka mamalay-malaya namin, nandun ka na rin. Katulad yung isang kaibigan ko. Nagulat ako. Nagtatap earner yun sa company ko dati eh. Nagulat ako, nagbebenta na ng kondo. Well, anyway, choice niya naman yun. No? Pero malaking influence kasi doon sa nagpapa-coach, nagpapa-mentor siya doon sa tao na ang negosyo ay real estate. Natural. Pwede ka talaga niyang ma-absorb. Tama? Okay, So you don't need to reinvent the wheel. May system na tayo. Tandaan mo lang yung system natin dito. Sundin mo lang yung 4x4 formula. Sige nga. I-type nyo dyan sa ating chat. 4x4 formula. Kaya may trading tayo ng formula to success. Kailangan mo lang i-apply yung 4x4 na yon. Mag-focus ka lang sa apat mo. Yung apat mo, tutukan mo yung apat mo na yon. Di ba? Mag for the win ka. Di ba yung apat, for the win. I-focus mo. Isa sa strength ng ating complan ay for the win. I-focus mo lang yung apat na yon. Make sure na yung apat na leader mo mag for the win. Ganun lang din yung i-duplicate nila. System of duplication. System of 4x4. Yung apat mo, sikapin mong turuan, tulungan na mag for the win. At kung anong ginawa mo sa kanila, ganun din ang gagawin nila sa apat nila. 4 times 4 times 4 times 4 times 4, magugulat ka. Di ba? Nakakasabog na ng utak kasi pag kinumpit mo yung 4x4 formula na yun, abot ang bilyon ng pwede mong kitain eh. So, wala, hindi mo kailangang makinig sa iba-ibang mga nagtuturo sa labas. Kasi maliligaw ka pa eh. Oh, magaling tong mentor na to. Pero ibang industriya niya. Baka mapunta ka sa industriya niya. Nasa industriya tayo, network marketing eh. So kung gusto mong umasenso dito, yung mga successful people, ang pakikinggan mo dito sa industriya natin. Okay? Ayan o. Yung hindi na umattend ng training, not attending training, resisting change, ayaw na magbago, not applying, making shortcuts. Yan yun, yung mga nagre-reinvent the wheel. Nag-iisip ka pa ng sarili mong system. Di, tinuturo na nga din, kokopyahin mo na nga, magkokopya-kopyahan na nga lang tayo eh. Huwag ka na mag-isip ng kung ano pa mga game plan mo na yan. I-apply mo lang yung 4x4 formula natin, tapos ang laban eh. Ilan ba ang alas sa baraha? Di ba may tinatawag na alas sa negosyo natin? Ilan ba ang alas? Apat lang naman ang alas eh. Hanggat hindi mo na kukumpleto yung apat na alas mo, tama? Huwag kang tumigil hanapin yung alas mo. Ngayon, pag nahanap mo na yung alas mo, hindi ka rin mag-stop doon. Kasi dapat tulungan mo yung apat na alas mo na mahahanap din nila yung apat na alas nila. Hindi pwedeng, tapos na ako, nahanap ko na yung apat ko, pahinga na ako, hayahay na ako, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ganon. Hindi pwede mag-stop lang sa'yo. Kaya hindi ka nga pwede maging selfish dito eh. Pag selfish ka dito, madali kang maglaho dito, sa totoo lang. Hindi ka pwede magbuda-buda. Nahanap ko na apat ko, okay na, wala na, hindi na ako mag-recruit, hindi na ako mag-activity, wala na akong pakialam sa mga training niya na hindi na ako attend dyan. Buda-buda na ako eh. Nakahanap ko na yung apat ko eh. Hintayin ko na lang yung checking ko every Friday. Hindi pwedeng ganun. Mawawala ka pa rin sa sirkulasyon pag ganun ka. Pioneering pa lang tayo, nagpapahinga ka na. Guys, ang pahinga, pag stable na ang network mo. Paano mo malalamang stable na network mo? Tingnan mo yung ating rank and rewards. Hanggat hindi ka pa nag-diamond director, huwag ka pa muna magpahinga. Magpahinga tayo pag diamond director tayo. Guys, ganito eh. Mindset lang naman yan eh. Mindset lang yan, guys. Huwag mong isipin na parang trabaho kasi yung ginagawa mo na parang andun lahat yung pressure, yung stress. Hindi. Alam mo ba, sa negosyo natin, i-ano ko lang. Enjoy ako dito sa topic na to eh. Alam nyo ba guys, di ba, yung negosyo natin na pinakamadali sa lahat ng mahirap.
kailangan ma-appreciate mo yung ganda ng negosyo natin. Sa negosyo natin, lagi siyang magkasama na business with pleasure. Alam niyo po yung ganun? Business with pleasure. Di ba yung negosyo natin, you get to travel most of the time. Pupunta ka sa one place to another. Okay? So, kumbaga parang nakakapasyal ka na at the same time, you're doing business. Because you're building network, you're building people. Network building ang negosyo natin. Sino yung network? Yun yung tao. Okay? So, you're building people, and the people builds your business. Tama? And you get to travel from places to another. So, enjoy mo yun, guys. Gawin mo siyang parang, di ba sa totoo lang, masarap naman talaga mag-travel. Punta ka sa different places, especially ngayon, di ba, every Sunday may iba't ibang location tayo ng mga big mob natin. Enjoy mo yun. Okay? Enjoy mo siya. Huwag mo siyang isipin na para ka nagtatrabaho na andun yung burden sa'yo lahat. Kasi nasa mindset yun. Enjoy mo lang. Success is a journey, not a destination. Enjoy mo yung journey mo habang ginagawa mo yung business. Okay? Magugulat ka na lang dahil ini-enjoy mo siya, magaan yung loob mo, kahit pa sabihin natin yung mga obstacles along the way, hindi mo naman siya hinaharap mag-isa eh. Yung mga pagsubok na yan, may kasama ka. Di ba? You are not alone in this journey. May kasama ka sa journey natin. Apply mo. Hindi ka nag-iisa. Kaya do not isolate yourself, no? Lagi mo kaming isama. Right? So, wag ka mag-reinvent. Okay, next natin. Destination, mamaya na habit. Pwede nyo to ha. Pwede mong gawin ngayon, gawin mo na. Huwag mo na ipagpamaya pa o bukas pa. I'm busy waiting for results. Naku po. Yan ang nagiging common mistakes din natin. Yung kaya mo nang gawin ngayon, huwag na ipagpabukas. Okay po? Tanggalin natin yung hindi magandang habit ng Pilipino. Yung ningas kugon habit or manyana habit, mamaya na habit. Yung pwede mo na makausap ngayon, i-follow up mo na ngayon, follow up mo na, bakit bukas pa? Okay? Iba pa yung bukas. Ngayon, when you say busy, lagi mo tatandaan, saan ka nagiging busy? Kasi minsan, nagiging excuse mo sa sarili mo yung pagiging busy mo. Dapat productive tayo, ha? Kumbaga, hindi ka pwedeng busy pero walang production. Okay? So, dapat busy ka na lahat nung, kumbaga, pinagkakabisihan mo ay nakakatulong sa personal growth mo, sa business growth mo, okay? At hindi mo, do not wait for results. Make the results you want. Yung mindset kasi ng iba, ganito eh. Hindi, nakapag-invite na naman ako mentor. Nakapag-present naman ako, mga nakausap na ako. Sige, kung mag-pay. Kung maging successful ako dito, thank you. Kung hindi naman, siguro hindi sa akin to. Hindi pa sa akin to. Guys, ganito. Ang mindset natin, we create our results. We don't wait things to happen. We make things happen. Okay? Yan yung mindset natin ha. So procrastination is the thief of time. Huwag natin pong hayaang nakawin niya. Okay? Yung procrastination natin. Yung pagpapabukas, pagpapamaya na. Nakawin niya yung time. Because again, time is very, very important in our business. Okay? So don't wait things to happen, make things happen. Mentor, hintayin ko na lang mag-pay in yung apat ko. Hindi. Hanapin mo talaga yan. Make things happen. Hanapin mo yung apat mo na magpe-pay in sa'yo para mag-for the win ka. Hindi, marami na naman ako nakausap eh. Hintayin ko na lang yung pay in nila. Huwag mong asahan yung nakausap mo kung mausap ka pa ng iba. Hanggat wala ka na pag-pay in, don't stop. Actually, kahit nakapag-pay in ka na, tuloy ka pa din. Kasi yun yung negosyo natin eh. Di ba? Punta ka sa... Okay, sige. Best example natin ngayon, Jollibee, no? So, especially mga 24 hours. Halimbawa, kumita na sa umaga, sinasarado niya na ba sa hapon? Sinasarado niya na ba sa gabi? Kumita na, nakakota na. Hindi. Tuloy-tuloy ang negosyo. Okay?
Kaya alam niyo ba sa office natin, napaka-friendly yung approach natin. Networkers friendly approach natin. Paano nasabi yun? Kasi Monday to Sunday open yung office natin eh. Maraming ibang company, Monday to Saturday lang open. Tayo hanggang Sunday open. Maraming company, alas 7 pala ng gabi, sarado na. Alas 8 ng gabi, sarado na ang opisina nila. Eh tayo, hanggang madaling araw may tao dito. Parang tayo call center. Networkers friendly yung office natin. I-maximize natin, guys. Tama? So, ibig sabihin, di ba, alas 9 pala ng umaga, open na yung office natin eh. Sa ibang company, hapon pa nag-open yung office eh. Tama, eh tayo, umaga pa lang, pwede ka na mag-imbitan. As in, 9 o'clock, open na tayo. I-maximize na lang natin. Okay? O, ito, number 5, neglecting retail sales. Yung kinakalimutan mo na, o nga pala, no, kasi yun nga pala yung first way to earn namin dito, retailing. Tapos ikaw, hindi ka nagbebenta. You don't take products. Ikaw mismo hindi umiinom. Yun lang. Pusher ka, hindi ka user. Dapat user ka din. Hindi pwedeng puro benta, tapos ikaw, wala ka mang iniinom. Napakaganda to sa may mga umupo. Hindi ganun. Diba? Ikaw mismo, ano ka, satisfied ka talaga. Hindi lang basta satisfied, ikaw ay raving fan kung tawagin. You are the raving fan of your brand, of your product. Hindi ka basta loyal, magkaiba ang loyal sa raving fan. Pag sinabing loyal, yung loyal kasi, okay, may tendency pa na mag-change pa ng brand yan eh. Pero pag sinasabing raving fan kasi, ito yung, alam niyo yung sa BTS Army, yung mga fan ng ano dito, Korean singers, mga OPA. Saan si OPA dito? Di ba yung BTS, may tinatawag silang BTS Army? Yung BTS Army, makikipagpatayan yun para sa mga idol nila. Ang tawag doon, raving fan. So dapat ikaw, sa produkto natin, ganun ka, raving fan ka dapat. Tama? Yung baliw na baliw ka doon sa extracted barley, wala nang iba. Ganun kalupit. Nararamdaman sa iyo yung pagiging 20 times more powerful lang barley natin. 20 times more potent ka, hindi ka naman gumagamit, yun lang. Umiinom ng barley, pag may nararamdaman, parang ano yata magkakasakit na yata ako. Sige, makainom ka ng barley. Sa isang buwan na isa lang beses na inom ng barley. Dapat everyday, nilalaklak mo yung barley natin consistently. Di ba? Ayan no? You don't buy products, you don't promote products. I-maximize na natin na monthly, nagme-maintenance ka ng product natin. Okay? Huwag mong hintayin yung mga downlines ang gumagawa ng bumibili monthly maintenance. Ikaw mismo gagawin natin. Tayo mismo nagma-monthly maintenance ng products. Ako po, naging habit ko na po yan. Bumibili talaga ako ng maintenance. First week pa lang ng buwan, bumibili na ako. It's either 6 na kape or 4 na barley. Gawin na nating habit po yun. Kasi kung ikaw, nagiging habit mo yung pag-reorder ng products natin, yun din yung mapapamana mo sa grupo. Sila magiging habit nila. Kasi kahit hindi mo pa nararamdaman masyado yung Unilevel ngayon, kasi yung Unilevel mararamdaman mo yung pag malaki na grupo, di ba? Paano lalaking grupo kung hindi mo sinisimulan? Alam mo yung gano'n? Lahat ng malaki nag-start sa maliit. So, paano lalaki kung hindi nag-start sa maliit? So, umpisahan mo sa maliit. Okay? You don't promote products. Naku po, pansinin niyo po ako ngayon. Almost every day may posting ako na nagtitimpla ako ng barley natin. Kasi napansin ko din na malakas ang engagement ng video. Kaya nagvi-video talaga ako. Tapos marami akong mga nagiging bagong customer dahil sa video ko na yun. So, alam mo yun, kailangan kasi makita mismo sa iyo eh. Ha? Remember, FCI is product-based company. Ang buhay ng ating kumpanya, ang negosyo natin, nasa produkto, ha? Kaya, kumbaga, tayo mismo, number 1, baliw na baliw sa produkto natin. Maramdaman yung pagiging 20 times more potent ng product natin. Alright? Number 6, pinipersonal mo yung rejections. You think of rejections as an attack to your personality. Guys, tandaan mo, especially mo, may kaibigan ka, talagang
Ang expectation mo sasali kasi kaibigan mo, tapos hindi sumali. Huwag mong isipin na siya ay nire-reject ikaw, hindi. Yung opportunity yung inaayawan niya, hindi naman ikaw. Okay? You think it's a bad sign. Oh, siguro hindi para sa akin to kasi yung best friend ko hindi sumali sa akin. Siguro bad sign to na hindi talaga para sa akin yung ganitong business. Huwag ganun. You think it's a big roadblock. Kumbaga parang nagiging balakid yung rejections. Parang iniisip mo na yung rejections, yun na yung bad sign, yun na yung roadblock para hindi mo ituloy. Hindi ganun. Because rejections in any business, tandaan nyo to hindi lang sa networking in any business, rejections are part of the business. No rejections, no business. Ganun lang siya kasimple. Okay? Ang lagi nating best example dyan, si Colonel Sanders ng KFC. 1,000 plus times na reject. Eh kung nag-give up siya sa 10 times pa lang, di ba? Eh di walang KFC ngayon. So sa kanya, 1,000 times rejection. Hindi niya tinigilan. Di ba? Eh tuloy ngayon, may KFC. Ganun lang siya. Apply the SW4 next principle. Some will join, some will not join. So what? Someone is waiting. Next na kagad. Kumbaga, wag mong masyadong, kaya nga bawal ang drama eh. Okay? Ayan ang problema kasi nga sa atin. Hinahaluan natin ng kadramahan. Kasi best friend ko yun, Mentor Sam. Magkasama kami yan. Bata pa lang kami, wala kaming salawal niyan. Magkalaro na kami yan eh. Tapos ngayon, ayaw niya sa akin sumabag. Eh, gusto ko nga siya makasama sa negosyo na to, Mentor Sam. Siguro bad side talaga to na hindi para sa akin yung negosyo na to. Ay, nako, nagdrama ka pa. Hindi yan bad sign hindi yan roadblock. Okay? Kaya ituloy mo siya. At huwag mo rin naman siyang aawayin Huwag mong aawayin yung mga taong nagre-reject sa opportunity. Because you'll never know, after 3 to 6 months, pwede magbago kasi yung isip nila. Alright? Malinaw tayo doon Number 7, listening to the dream stealers. You let others talk you down on your dreams. Yung hinahayaan mo na binubuli ka nila, letting others dictate your actions, letting others bully you into quitting. You actually entertain dream stealers. Guys, the moment na in-entertain mo yung mga yan, the moment na hinayaan mo yan na mag-manifest sa'yo, ayun na yun. Talaga mag-stop ka na. So, anong kailangan gawin sa mga dream stealers na yan? Eh, itong mga dream stealers na to, hindi pa naman nila alam na stealers pala sila ng dream. Kasi nangangarap pa na tapos biglang sinabi mo sa best friend mo, sinabi mo sa kamag-anak mo, kapamilya mo, di ba? Tapos nagsabi sila ng hindi maganda sa'yo. Eh, nako, tigilan mo nga yan. Ikaw, Antonio, tigilan mo yan. Hindi ka na nadala. Di ba nakasali ka na sa mga ganyan dati? Tigilan mo yan. Yung gano'n, ako po. Eh, ikaw nangangarap ka na eh. Tapos, nakinig ka ngayon sa mga sinasabi ng nasa paligid mo. Ayan, kaya nakalagay dyan, Stay away from them, period. No if. Recall the story of Frog in the Well. Alam niyo yung story ng frog, di ba? Alam niyo ba yon? Si Patpating Palaka. Yung kwento ng Patpating Palaka. Nahulog sa balon. Tapos, siyempre nahulog siya doon. Gusto niya makawala. Tumatalon-talon siya. Sinasabihan siya ng mga matatagal na doon sa balon na yun Hoy, Patpating Palaka, tagal na namin dito. Dito na kami tumanda. Hindi ka na makakalabas dito. Magiging kagaya ka na namin. Itong si Patpating Palaka, talon pa rin ang talon hanggang sa na-develop yung mga muscles niya. One day, nakatalon siya. Nakaalpas siya dun sa hukay na yun. Nakalaya siya. Anong lesson nung ganong story? Eh, samantalang ang dami nagdi-discourage sa kanya na mga matagal na, mga alamat na sa industriya. Na sinasabihan siya nauna na kami sa iyo. Tagal na kami ganyan. Hindi naman kami yumaman dyan. Di ba? Kasi si Patpating Palaka, siya pala ay dingi. Hindi niya naririnig yung mga sinasabi naman sa paligid niya. So, ganun pala ang kailangan natin gawin, guys. Gayahin natin si Patpating Palaka. Magbingi-bingian ka sa mga taong nagsasabi ng hindi maganda. Sa mga taong dream stealers, no? Do not entertain them. You don't fight with them, you don't entertain them. Hindi mo naman sa kanila, or hindi mo naman sila inaaway, no?
Huwag mo lang sila entertain. Iiwasan mo na sila, ha? Dapat nandun ka, samahan mo yung mga taong may pangarap, nag-i-encourage sa'yo, nag-i-empower sa'yo. Kung napapaligiran ka ng mga taong negatibo, umalis ka na dyan. Please, be willing to change your circle, your friends. Kaibigan mo pa rin naman yung mga yan, okay? Pero kung hindi ka nila sinasamahan, hindi ka nila sinusuportahan, be willing to change your circle. Kaya nga law of association, diba? Kung ikaw, na-associate ka sa mga tao na wala nang pangarap sa buhay, ano mangyari sa'yo? Hindi ikaw din, wala ka na rin pangarap sa buhay. Patuloy ka na rin na paggagaya nila. Di ba nga, law of association, ganun eh. So, kung gusto mo makawala sa grupo na yon, dapat magbago ka ng circle mo, magbago ka ng mga sinasamahan mo. Sumama ka sa mga tao na kagaya natin, na tayo nangangarap, tayo nagpupursige, tayo positive, tayo gusto nating maabot mga pangarap natin, o edi tayo yung magsama-sama. Magkakatulungan tayo. We will empower each other. Hindi katulad dun sa mga tao na puro negative ang narinig mo. Tama? Okay? Number 8, ito rin yung iwasan mo, huwag mo abusuin si mentor, si upline, ha? Your mentor upline is not your employee, hindi mo yung empleyado. Upline, ikaw na kaumausap, ikaw na mag-follow up dyan, ikaw na mag-close, i-close mo yung prospect ko upline. I-follow up mo na rin, ha? Papiinin mo yan upline. Ito nga pala upline, padala mo na rin ito sa bagong pay-in ko upline. Ako po, ginawa mong empleyado, ginawa mong, hindi ganun, ha? Napakabuti mo, I mean, napakaswerte mo kung upline mo nandun palagi sa'yo, very supportive sa'yo, pero wag mong ubusuhin. Kasi nag-iisa lang ang upline, ha? Your business partners, you have to treat your upline with the kind of respect you want to be treated. Some downlines burn their uplines with endless complaints, comparisons, and other emotional demands. Kung ano-ano mga pinagagawa mo, kung ano-ano mga dinidemand mo kay upline. Upline, nagpasok ako, asan na yung support ko? Yung mga ganon, ako po. Ang hirap niyan. Ha? Binibilang mo pa ang kita ng upline mo. Upline, pumayring ka sa akin, nasa na? Bigyan mo ako ng financial support, bigyan mo ako ng ganito, ng ganyan, ng ganyan. Ako po, wag po tayong ganun, ha? Kasi lahat naman tayo magiging upline. Okay? Kung ikaw abusive sa upline, baka ganun din ang mangyari sa'yo. Makatagpo ka ng mga downline na abusuhin ka din. Ano po? Kaya nga, be the kind of leader, diba? You have to treat your upline with the kind of respect you want to be treated. Alright? Malinaw tayo dun, ha? Love your upline. Kung meron ka talagang ipapasuyo sa kanya, ayusin natin ang pagkikipag-usap. Okay? Okay, next natin. Ito na, number 9. Ito rin yung iwasan natin. Joining multiple MLM company at the same time. If you chase 2 rabbits, you will lose them both. Tama, no? Kaya dapat, isa lang ang i-focus mo muna. Paki-comment na sa chat natin, focus. Focus ka lang muna, ha? Hindi pwedeng 2, 3, 4 na MLM company sabay-sabay mong ginagawa. May nabalitaan ka naging top earner tapos 4 ang company sa networking, wala namang naman. Ang mga nagta-top earner, ang mga kumikita ng malakis na negosyo, network marketing, yung may focus, one at a time. Kaya nga ang talino ni Pres yung ginawa niya, okay, sige. Kasi nga yung iba, di ba, nag-iisip pa ng ibang business. Pwede mo nang gawin, incentive, yung food cart. May kita ka na sa networking business mo, may kita ka pa sa franchising. O ano pa, lahat ng pwede mong hanapin sa first class na. I-focus mo lang muna dito, ha? Magpayaman tayo muna dito ng bonggang-bongga. Kaya po ako, lagi ko pong sinasabi sa mga kaibigan po natin na mga naki-crypto, nagpo-forex, mga sumasali sa mga different baskets ng mga passive income. Yun nga lang, nagiging 369 companies after 3 months, nawawala na. Yung iba nga daw, 1, 2, 3 na lang, sabi ni Upline. Hindi na 369, 1, 2, 3 na lang. Pagsali mo, bukas wala na. O may mga ganun. Guys, ito yung lagi kong habilin. Mag-focus ka muna dito sa First Class International. Okay? Magpayaman ka muna ng bonggang-bongga dito. Kung nagwa 1 million ka na per month dito, kung ano mga gusto mong gawin sa buhay mong, magagawa mo na eh. O, set aside 10% of your income o 10% ng 1 million, magkano?
100,000. Eh kung gusto mong tumaya-taya sa mga tayaan na yan, hindi tumaya ka. At least may stable ka ng passive income, may stable ka ng negosyo. Hindi yung nag-umpisa ka pa lang tapos sinasabay-sabay mo. Wala na. Tapos ang laban. Kaya nga focus eh. Follow one course until you become successful. Follow one company until you become successful. Hindi pwedeng 3 company mo sabay-sabay. 2 company sabay-sabay. Isa lang. Mag-focus ka muna dito. Okay? At ito na po ang pinakamagandang barley. Ito na ang pinakamagandang complan. Ano pa bang hanapin mo? Okay? Kung gusto mo magtanong na, kasi Mentor Sam, gusto ko talagang malaman na yung sa ibang company, ano ba yung ino-offer nila? O tanungin mo si Upline Johannes. Isa yan sa napakaraming inikutang kumpanya. If I'm not mistaken, 40 plus companies. O i-interviewin mo siya. O Upline, balita ko, 40 plus na yung company na ikot mo. Bakit ka nakabalik sa first class? Ano yung realization mo? O interviewin mo siya. Hindi mo na kailangan gayahin pa siya. Ayan o, may mga best example na tayo. Marami pong ganun. No. Yung mga alamat dito, interviewin mo. Upline Dennis, interviewin mo yan. Bakit first class ngayon ang pinili ninyong gawin? Di ba? Sa kabila ng napakarami nyo na pong inikot ng mga kumpanya, may kita 10, may kita 20, may kita 30 mga kumpanya, inaikutan nyo na. Bakit po ngayon nandito kayo sa first class? Ano po ang masasabi ninyo? Ayun, interviewin mo yung mga yan. Para hindi na ikaw mismo gumawa. Kasi nga, tayo na may pinakamagandang barley, tayo po may pinakamagandang complan, ano pang hinanap mo? Okay? Ito yung summary guys ha. Yan lahat ang iwasan natin para hindi ka madali ng patibong. Para hindi ka mawala sa sirkulasyon. Okay? Yan po lahat yan. Making yourself the issue, small time attitude, reinventing the wheel, procrastination, neglecting retail sales, taking rejections personally, listening to dream stealers, abusing your mentor, joining multiple companies. Okay? With the kind of leader you would want to follow, okay? Kung gusto mo na magkaroon ng mga leaders na masisipag, dapat ikaw masipag. Kung gusto mo ng mga leaders na nag-for the win kasi nababaliw ka sa for the win, patunayan mo na baliw ka sa for the win natin. Paano mo mapatunayan na baliw ka sa for the win natin? Dapat ikaw ay for the win achiever. Nag-achieve ka, ha? Hindi ka one time, multiple times ka nag-for the win. Become what you believe. That's biblical, guys. Kung anong pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari sa iyo. Kung naniniwala ka na ikaw ay yayaman sa first class, yayaman ka talaga. Kung naniniwala ka na hindi ka dito yayaman, tama ka din. Kung anong pinaniniwalaan mo, tama ka. May tama ka ha? So might as well maniwala ka na sa magandang mangyayari sa iyo. Kasi dalawa lang naman ang paniniwala natin eh. Isang maganda, isang hindi maganda. Ayan, ang maganda mong paniwalaan. Di maniwala ka na sa possibilities, yung magandang future. Yun na yung paniwalaan mo. Expect the best things to happen in your life. Mag-expect ka na nga lang, yung worst things pa yung ini-expect mo. Kasi what you expect, you attract. In-expect mo, wala kang pay-in. In-expect mo, wala kang ma-invite. In-expect mo, wala kang ma-prospect. Ano mangyayari? Di yun yung ma-attract mo. In-expect mo na yun eh. Oo, totoo yun. Kasi Mentor Sam, minsan kasi yung expectation ko hindi talaga nangyari eh. Gano'n talaga. There's no perfect eh. Sometimes yung in-expect mo hindi nangyari kasi nga hindi pa yun yung time. Tama? Guys, ganito yan. And everything under the sun, under the heavens and the earth, lahat yan may tamang oras. There's always perfect time in God's time. Okay? Paniwalaan mo lang yon. Kasi baka gusto mo ngayon din, gusto mo kagad kumita ng 1 million. Hindi pa time siguro sa'yo, kaya hindi ka pa nag-1 million ngayon. Laging may time kasi yan eh. Basta may action kang ginagawa. Yung hinahanap mong alas, mahahanap mo yan. Bakit? Kasi may action kang ginagawa. Huwag ka lang mainip. Bawal mainipin sa atin. Yung bang nainip ka na, yung 3-feet rule na tinatawag.
3 feet, nahuhukay mo na sana yung ginto mo. Mahanap mo na sana yung apat mo na mga agila, apat mong alas na magpapaputok ng network mo. Bigla ka namang nawala. Tama? Sasabog na yung network mo eh. Bigla kang nag-quit, bigla kang nawala. Yun lang. Yun lang. Kakasakit ka ng iling. Sayang. Grabe. Diamond director na si sino ba? Si Kabayani, Diamond director na. Si Daniel Kitain, Diamond director na eh. Try ko yan. Tapos ako nag-quit ako. Sabi. Yung nag-quit ka, yung downline mo sa left, downline mo sa right, naging Diamond director na. Hindi mo nahintay yun. Yun lang. In everything, give thanks. Ha? Nakalagay dyan, in everything, ano man ang sitwasyon mo, tingin mo, bibigat ang pinagdadaanan mo yan. Guys, magpasalamat pa rin tayo kasi humihinga pa tayo, buhay pa tayo eh. Tama? So, to God be the glory. Lagi ibalik ang glory sa Panginoon, no? Kasi lahat ng na-achieve natin, siya yung nagbibigay sa atin yan. Amen? Guys, alam ko po, Amen, amen, it's a amen. matter of time. Lahat ng pangarap natin, makukuha din natin. Huwag lang tayo susuko, ha? Huwag tayong aalis. Bakit huwag tayong aalis? Just a matter of time. Malapit na mayroong mag 1 million circle sa kumpanya natin. At pag may nauna, laging may kasunod. Huwag ka lang aalis sa pila mo. Ganun lang yan. Ha? Huwag kang mainip. Gawin mo lang yung part mo. And God's perfect timing, ibibigay niya sa iyo lahat ng pinagdadasal mo. Amen? Dahil dyan, mag-picture na tayo. Thank you guys. Patapos po tayo. Thank you sa lahat ng mga participants natin. Let's go. Once again, happy birthday kay Upline Dennis. Nakita ni Kabayani ang subo niya. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Ano ka daw dito ng handa mo, Upline? Wala pang handain eh. Parating na. Punta ka dito at lalasingin ka ni Coach Kabayani. Dennis, huwag kang mag-rise ha. Huwag kang mag-rise. Ito, ano to? Gulay tayo, gulay. Pampahawa ng buhay. Yahoo! Let's go. Yun o ha. Si AD o. Yun, no? Yun o. Picture na o. Tara. Picture kayo dyan, bro. Kay Brother Eugene. Ikaw mag-screenshot na. Picture, guys. 1, 2, 3. Right. Guys, bukas, Friday, again, meron namang Zoom ng 8 p.m. Tapos Saturday, offline din sa office. Sunday, dyan po kayo sa Chowking, Ligaya, tama? Okay, so i-maximize po natin yung mga schedule natin yan. Takot. Regular na yan, every Sunday may big boom tayo. Siyempre sa July 5, doon tayo sa Lipa. Okay? So every Sunday guys, may big boom tayo, i-maximize natin. At saka yung mga bago natin naging member, of course, idali natin sa office palagi yan, ha? Shout out kay Ma'am Sheila. Hello po, Ma'am Sheila. Basta kayo, sana po ay natuto tayo, no? Enjoy tayo sa training natin. Ayan, salamat po sa inyo lahat. Okay. Salamat guys. Thank you. God bless everyone. Bye.